Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong pagdalaw ni Zelensky dito, bakit po ba ang turing ng mga Deliwan at mga PBBM supporters ay hirong-hero to si Zelensky, no? Alam niyo po ba yung ginawa ni Zelensky sa Ukraine? Alam niyo po ba yung Ukraine before na magkaroon ng digmaan kung ano po yung kalagayan niya, no? Ang dali pong ano, no? Parang ang daling hirong-hero. Projection, ika nga. Parang may kilala tayong mahilig mag-project. Pag-uusapan din po natin yung mga totoong balita, no? High na high po kasi yung mga PBBM supporters, napakagaling daw ng speech ni PBBM. Wala namang problema, kaya lang nasanay na tayo sa hindi ganong kagalingan sa speech, pero napakahusay magtrabaho, no? Yun ang hinahanap namin eh. Yung balubaluktot magtagalog ah, na presidente, pero napakahusay sa pagdating sa trabaho. At syempre, yung isa sa mga masamang balita na yung mga foreign investors, imbis na magdagsaan po sa Pilipinas dahil po ikot ng ikot ang ating presidente, nagwi-withdraw po. No? Ngayon po, balita rito sa Manila Standard, foreign investors withdrew. Magkano ba itong withdraw? $312 million funds, no? Nag-withdraw po. April lang yun, ha? Iba pa po yung March. Continuous po. Continuous na nag-withdraw ang mga foreign investors dito sa atin sa Pilipinas. At syempre, rotational brownout. At yung ano nga pala, gusto ko rin palang talakayin itong isa sa mga pangunahing pinag-usapan dyan sa New York. Yung binahagi nito ni attorney Vic Rodriguez. Yan po mga pag-uusapan natin at yung inasar din nga po pala ni Paulo Duterte. Etong si Martin Romualdez. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Yung po munang kay Zelensky, alam po ninyo, parang napaka-big deal. Uy, dinalaw tayo ni Zelensky. Hero ba? Hero nyo ba si Zelensky? Siyempre, nasa Singapore na rin lang po, di ba? Dalawin niya na, imit niya na lahat ng mga posibleng mga makatulong sa kanyang cause. Yun pong pakikipaglaban niya rito sa Russia. Kahit projection, mas maraming bansa yung mapapasama niya ron sa peace. Parang meron po yung sa Switzerland, kung hindi ako nagkakamali, meron pong gaganapin na panawagan po, no, na magkaroon na ng kapayapaan diyan. Teka lang para sigurado lang tayo. Okay. Hindi ko ayun. So, pareho natutuwa si Pangulong Marcos. Mahilig kasi pareho itong mag-project. Dito po sa pagkikita nila. Ito po, sabi po ni Peace Summit. Yan, Peace Summit. Yun po, sa may Switzerland. Okay. Kaya nananawagan po si Zelensky. Ibig sabihin, Peace Summit, gusto na magkaroon ng kapayapaan ni Zelensky. No? Sana maging cute to kay Pangulong Marcos na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi parang ano siya, no? Ang daming bumabati sa kanya na mga kapanalig niya. Actually,
ang dali naman basahin ng international community. Kung meron talagang ano no, suporta pa sa mga tao. Unahin na natin to si Zelensky. Wag po nating gawing hero si Zelensky unless na gusto nating mangyari sa bansang Pilipinas, yun nangyari sa Ukraine. Simple lang naman yan eh. Gusto ba nating mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Ukraine? Nakipagdigmaan sa isa sa pinakamalakas na kapitbahay. Kapitbahay niyo yun eh. Pinakamalakas na bansa, isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo, Russia. No? Nag-take na risk si Zelensky para, tama naman yun, no? Ang sa biglang tingin ay nilusob siya ng Russia at pinagtatanggol niya lang yung kanyang bansa. Sa biglang tingin. Hindi naman lulusob yung Russia kung hindi matitrigger eh. 'Di ba? Para ngayon, pag nilusob yung point ko eh. Bakit hindi nakikita ng mga tao na si Zelensky ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan yung bansa niya at Russia. Historically, halos isa lang po yung Ukraine at Russia. Alam niyo po ba na yung mga Russian Empire dati, yun yung capital nila, yung capital ngayon na Ukraine, yung Kiev. Ang point ko lang, dapat meron ding pananagutan yung mga leader kung ang kanyang bansa ay napunta sa digmaan. No? Hindi po pwedeng yung gino-glorify pa natin yung ginawa ni Zelensky sa kanyang bansa. Ang aral dapat na matutunan natin, hindi yung napakatapang, kahit siya ay mahinang bansa kumpara sa Russia, lumaban pa rin. Hindi po yun eh. Hindi po yung katapangan ng paglaban niya. Ang aral dapat na makita natin, no, na ikapapahamak mo kung ikaw ay isang bansa at ikaw ay nagpapaudyok sa mga bansa para sa mga bansang hindi makalaban ng direkta sa malaking bansa, nagpapaudyok ka para ikaw ang lumaban para sa laban nila. O yung nauuso ngayon na ang tinatawag nating proxy war. Actually, lahat po ng political analysts sa buong mundo, alam po na proxy war to ng NATO laban sa Russia. So hindi po pwede nating sabihin na gayahin natin yung ginawa ng naipagtanggol ang Pilipinas. Hindi po. Hanggat makakaiwas tayo sa digmaan. Alam nyo, tama na yung kaguglorify nyo sa digmaan. No? Anti-war tayo dapat sa Pilipinas. Dapat tanungin nyo muna mga Pilipino. Kasi siyempre, pag tinanong nyo ang Pilipino, pag tinanong ninyo ang Pilipino, sasabihin niyan, ikaw ba willing mong ipagtanggol ang Pilipinas kung merong mananakop? Siyempre. Pero tanungin mo ng diretsa, willing ba tayong makipagdigmaan sa China? Iba na po ang digmaan ngayon. Yung mga Battle of Yultong na pinagmamalaki ng kung sino, hindi na po uso yan. Nauuna ngayon sa digmaan, sa panonood natin ng hindi pa nga ganong gumagamit sila yung Russia eh. Dahil alam nila, kumbaga, kadugo nila halos yung Ukraine. Pero yung Israel-Iran, nakikita po natin kung ano na yung uri ng digmaan ngayon. At yan po ay katanggap-tanggap. Yung uri ng digmaan na yan ay katanggap-tanggap. Paulanan ng missile, paulanan ng drone. No? Sad to say, wala tayo parehas pandepensa doon. Yung Israel kaya po nakasurvive yan sa mga missile attack ng Iran. Dahil po meron silang Iron Dome. Tayo po, missile nga wala eh. Kung ang China talaga
napikon. Bakit nakikisali tayo? Huwag natin gawing hero to. O sige. Ito very practical. No? Very practical po. Ito po ang tama na yung mga tapang-tapang. The mere fact na nagsasalita yung mga tao laban sa pamahalaan, kukwestiyonin nyo pa yung katapangan, maisog nga eh. Pero hindi po kami magmamatapang sa walang kadahi-dahilan. Dapat hindi po tayo nagmamatapang para magkaroon ng digmaan. Okay. Ano ba ginawa talaga ni Zelensky? Sige, tignan natin ha. Alam niya na lulusob na yung Russia. Alam niyo po kung anong ginawa ni Zelensky para mailigtas yung kanyang mamamayan? Papaalala ko lang dito sa nagmamarunong na very willing tayo makipagdigmaan. Niligtas muna ni Zelensky yung mga kababaihan, mga bata, mga matatanda. Kitang-kita natin yan. No? Sinakay nila sa mga train papunta sa iba't ibang parte ng Europe. Yung kanilang mga kababaihan at yung mga bata. Para ang halos matira na lang dito sa Ukraine yung mga kalalakihan at mga able body na pwedeng makipagdigmaan sa Russia. Kung kaya po nating gawin yan, no? Sige. Gayahin natin si Zelensky. Akala natin ganun lang, inuna niya munang iligtas yung mamamayan niya. Inuna niya munang iligtas yan. Tanong ko dyan sa mga matapang sa social media. Paano natin ililigtas yung mga kababaihan at mga bata natin? Sino ang tatanggap na kapitbahay? May trend ba rito papunta sa kapitbahay natin bansa? Trend lang ang sinakyan nila. Nakarating na sila sa iba't ibang parte ng Europe. At dahil yan nga ay proxy war ng NATO, ng mga European countries, dahil ayaw nilang labanan ng Russia, kaya susuportahan nila tong Ukraine. Tinanggap nila yung mga kababaihan at kabataan. Pinatira sa mga magagandang bahay. Winelcome nila. Kumakain ng maayos. Kaya hindi intindihin ng mga lumalaban sa Russia. O ngayon, halimbawa, nagkakagulo tayo. Sinong mga kapitbahay natin yung tatanggap sa atin? Kakalas tayo sa Pilipinas. May trend ba rito? Sa tingin ba ninyo, tatanggapin tayo na US lahat? US yung nag-uudyok sa atin eh. Di ba? Kaya ba tayong tanggapin ng US lahat? Definitely, hindi tayo tatanggapin ito mga kapitbahay natin. Mabubuisit pa sa atin eh. Dahil tayo, ang point ko lang, gumawa tayo na hakbang, hindi po tayo magmataasan. Ang galing, palakpakan natin si PBBM. Ang galing ng speech. Hindi naintindihan kasi ng mga DDS yung speech eh. Naintindihan po namin yung speech. Nakaranas na kami ng Pangulo na kahit hindi gaano kahusay sa speech, inaabangan namin yung pagsasalita. Alam niyo kung bakit? Yung sinasabi niya, may epekto sa Pilipinas. Pag sinabi na tigilan nyo yan, papakain ko sa inyo yan. Ano yan? Nalutas ang problema ng anong tawag doon? Pastillas. Mga PI kayo, wag kayong maglaglag bala dyan sa mga OFW. Nalutas ang problema ng OFW sa laglag bala. Hindi namin kinakailangan ng magandang speech, lalo na natikman na namin yung Pangulo na direkta sa salita, panay mura, pero
nakita namin yung kung paano magtrabaho. Eto, wala naman duda. Hindi naman kung na-question kung pangit ba yung speech ni Pangulong Marcos. In fact, lagi natin sinasabi yan. Si Pangulong Marcos napakahusay, nire-recognize din ni Pangulong Duterte. Yung command niya ng English talagang superb. No? Kaya lang hindi tayo nabubuhay sa mga speeches. Nabubuhay tayo sa tunay na buhay. Ano ang tunay na kalagayan ng Pilipinas? Rotational brownout. Huwag kayong mag-alala sa rotational brownout. May problema ba? Rotational brownout? Congress! Alam niyo na gagawin. Yes, sir. Congressional inquiry sa rotational brownout. Alam niyo na kung ano mangyayari sa congressional inquiry? Kasalanan to lahat ni Duterte. Hindi na nga hindi na nga Dehin Bokiki. Dati Dehin Bokiki lang sila eh. Ngayon, congressional hearing na. Meron ba tayong problema? Abangan nyo po yan na magkakaroon po ng congressional hearing dyan. At alam nyo po kung ano ang kalutasan, isisi kay Duterte. Ay, problema pala ni Duterte yan. Ang tanong lang naman, tignan nyo po ngayon. Tignan nyo ngayon sa social media. Ano na pinalalabas? May rotational brownout din naman ng panahon ni Duterte. Puta, kaya wala nang kalutasan yan dahil nakakita na sila ng ilang buwan siguro, ilang linggo na nagkaroon ng rotational brownout. Yun na ang ano nila. Meron din palang brownout kay Duterte. Di kasalanan ni Duterte yan. Di niya nalutas eh. Okay. Yung nagsasabi po na nagmamakaawa si Baste. May nagsasabi po nagmamakaawa daw si Baste na, di ba? Makipagbati na sa mga Marcos. Alam niyo sinabi kagad nila. Kung totoo man yun, mabubuisit ka eh. Una, hindi yung totoo. Na nagmamakaawa si Baste na peace na sa mga Marcos. Ikalawa, mabubuisit ka eh. Sabi nung isa, sasabihin, matapos mo sabihin. Sabi nung dito sa Twitter, matapos mo sabihin na mag-resign, Marcos resign. Ngayon, makikipagbati ka. Nagsisimula pa lang ang mga Marcos. Puta, nagsisimula pa lang. Ano gagawin niyo sa katapusan? Nagsisimula pa lang daw sila. Ano ba pinagsimula? Ano? Ano? Ginagawa. Nagsisimula pa lang daw sila. Ito po. Di ba nakakabwisit yun na kung totoo man yun. Kung totoo man yun. Kung totoo man yun na gustong makipagbati ni Baste. Tapos sasabihin nyo pa na, di ba, dapat, thank you very much. Kung ikaw yun, di ba, at nabalitaan mo na gusto makipagbati ng mga Duterte, maraming salamat at matatahimik ng bayan. Makikipagbati ka? Ganun pa kagad, dating eh. Matapos mo sabihin Marcos resign at sinabihan mo ng bangag, makikipagbati ka? Tandaan nyo, nagsisimula pa lang ang mga Marcos. Nagsisimula. Ano? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinimulan nila. Mga bangag. Pati mga kasapian. Okay. Para po masiyahan kayo. Ito po ito po ang bagong post ni Baste. Martin Romualdez. Ayan, may nakasalang pa lang yung Ulitin natin. Sa Instagram to. Martin Romualdez. Baboy.
Nakasalang pala yung pansit, puta. Kinakain na eh. Tapos may nakalagay na Martin Romualdez. Ayan. Ayan yung nagmamakaawa sa inyo. Ganyan magmakaawa si Baste. Oo nga, story ni Baste, di ba? Martin Romualdez. Natutuwa ako kasi hindi ko maintindihan nung una. Ano yan sa story ni Baste sa Instagram? Kinakain na nung baboy. Kinakain na ng baboy yung pansit na nakasalang pala. Hindi tinatalaban, puta, masiba eh. Tapos may nakalagay doon, Martin Romualdez. Ilib ko na yan sa ganyan, no? Yan yung sinasabi niyong nagmamakaawa para makipagbati. Ang lalakas yung mga ntyaw, no? Eh kung nagmakaawa, balik tayo kay Zelensky. Kung saan napupunta. Pasensya na kayo. Ganun talaga, di ba? Kung saan man mapuntang usapan, masarap eh. Teka lang, may nagpakape. Batiin muna natin. Cheryl Hernandez, thank you very much. Sa 2 pounds at 2 euros. Grabe ang pagkabangag na ginagawa ni BBM sa Pilipinas. Yan. Okay. Punta po tayo rito kay Zelensky. Balikan po natin. Si Zelensky, sa totoo lang, malakas ano yan eh, parang blackmail yung ginagawa niya eh. Sa US na lang. Ano sinasabi niya sa US? Pag hindi nyo kami sinuportahan, matatalo kami. Kumbaga, nakuha ni Zelensky yung kung paano siya makakakuha ng pondo. Tuloy-tuloy. Hindi natin alam, no, kung ito ba, totoo pa ba si Zelensky? Kasi kung nakikipaglaban ka para sa bansa mo, bakit mo ganun ka magsalita sa US at sa mga Europeans? Kaya tuloy-tuloy yung pasok ng pondo eh. Ngayon, ang problema ng Ukraine, ayaw kasi akala siguro ng mga tao saglitan lang eh. Magkakaroon na ng peace eh. Alam nyo, pag tumatagal po yung digmaan, nawawalan po ng pag-asa yung mga tao mismo na nakikipagdigmaan. Parang wala nang katapusan. Gusto na nila peace eh. Kaya nga may peace yun nga yung pinapanawagan na ni Zelensky ngayon. Peace Summit sa Switzerland, Ibig sabihin, gusto na rin nila ng kapayapaan. Kaya nga tayo, may kapayapaan tayo ngayon. Gusto lang naman ng gusto naman ng China makipag-dialogue. Parang tayo pa yung, alam nyo, talon-talo tayo pagdating sa propaganda. Bakit? Ina-announce dun sa Singapore Tayo ang ina-announce natin sa Singapore, eto China, para nagsusumbong tayo sa mga tao ron binobomba kami kahit wala kaming ginagawa. No? Samantalang yung China nananawagan na mag-dialogue tayo. Di lahat na pakinig dun, bakit tayo ba makipag-dialogue ng Pilipinas? Gusto naman pala ng China na makipag-dialogue. Kahit propaganda lang po yan, bakit ayaw natin patulan? At sinasabi natin, sige po, mag-dialogue tayo. Yun ba talaga gusto nating mangyari sa atin? Ang Ukraine po, before to, putya mayaman na bansa po yung Ukraine. Before po makipagdigmaan. Ngayon kung sabagay, naghirap ba sila? Hindi. Malamang naman siguro ang hirap pong simple lang po yung pagpipilian natin, no?
Kahit tanungin siguro yung mga nagkakalye survey, itanong nyo na rin to. Ano ba gusto ng mga Pilipino? Digmaan o kapayapaan with China? Simple lang naman po eh. Alam ko naman kung bakit ayaw ninyong makipag-usap, makipag-dialogue. 'Di ba? Lahat ito nakatali kasi to. 'Di ba kahit kayo, mga viewers ko ngayon, 1,200. Parang ang simple lang, 'di ba? Ang simple lang nung pagpipilian mo. Makipag-dialogue o makipagmatigasan sa China. Bakit natin pinipili makipagmatigasan pa rin sa China? Yun yung pinoproblema ko eh. Hindi naman nagsasabi yung China na hindi na kami makikipag-dialogue sa inyo kasi sotil kayo. Wala namang ganung pronouncement. In fact, inuulit-ulit nila kahit saan, bukas kami sa pakikipag-dialogue. Bukas kami sa pakikipag-dialogue. Bakit? Tayo yung mukhang nagre-resist na parang tayo yung ayaw natin makipag-dialogue. Tiko Yatopia. Hindi gera. Pero alam naman natin kung bakit eh. Di ba? Walang kapag-apag-asa yung manok nila sa 2028. Tapatin na natin, si Martin, walang kapag-apag-asa pag nagkasundo-sundo lang. Ang tanging pag-asa lang ni Martin, mapalabas niya talaga na napakasama ng yung pag ikaw nakipagkaibigan sa China, ay napakasamang tao mo. Alam niyo kung ano nakakalat ngayon dito sa Twitter? Pamilyang traidor. Presidenteng traidor. Traidor. Kailan magiging effective yung salitang traidor? Kung mapapalabas sa mga mamamayang Pilipino na ang China ay kalaban natin at ang China ay kakampi ni Duterte. Therefore, traidor si Duterte. Pero kung hindi natin mapapalabas, kaya ang simple lang dapat eh. Tapos na sana problema natin sa China, move on na tayo sa ibang problema. Willing makipag-dialogue. Makipag-dialogue tayo. Pero hindi yun yung purpose nung may ambisyong pampolitika eh. Ang purpose talaga, pasamain yung China at dahil identified si Pangulong Duterte na kaibigan ng China, papalabasin na traidor si Duterte, hindi na po umubra yan eh. Pangulong Marcos, yung apelyido nyo, binaboy na nitong kakampi nyo ngayon, yung mga dilawan, ng dekada. Dekada na nilang sinabihan ka na magnanakaw, human rights violator, lahat-lahat sinabi na. Nanalo pa rin kayo. Yung tao titingin yan, saan sila? Makinig kayo sa tao. Nag-hearing kayo, hindi kayo nakikinig. Eh. Paano kayo? Eto nga, hearing na, ayaw nyo pang pakinggan yung mga mangingisda. Eh. Paano kaya kanyo mapapakinggan yung mga hinaing ng mga Pilipino? Kung sa hearing nga, ayaw nyo makinig. Ang gusto ng mangingisda, wala silang pakialam dyan sa mga ipaglaban. Ang gusto nila, makapangisda na nagampanan ni Pangulong Duterte. Kaya ayaw nyo yung ganun eh. Ayaw ninyo na maipakita sa mamamayang Pilipino na tama yung foreign policy ni Duterte ang pinakaangkop. Tama si Duterte sa ginawa niyang pakikipagkaibigan sa China. Magiging payapa tayo. Kasi makikipag-dialogue kayo sa China eh. Makikipagkaibigan kayo sa China eh. Kaya lang, hindi nyo yung kagustuhan ninyo na siraan yung pamilyang Duterte dahil malapit sila sa China, mawawala yun. Kaya ang pinagpipilian ng kasalukuyang gobyerno, yung ma-extend ba nila yung kapangyarihan nila through sa kanilang mga kamag-anak o kaya
maging payapa ang Pilipinas. Kayo po, yan lang po pagpipilian natin. Extension ng kapangyarihan ng kasalukuyang gobyerno or kapayapaan para sa Pilipinas. Ano po epekto niyan? Meron tayong rotational brownout. Wala na muna yan. Ano ang pakialam namin dyan? Napakinggan nyo ba si Pangulong Marcos na nag-speech? Ang galing-galing. Tapos sasabihin nyo sa amin brownout? Ano ba ang brownout na yan? May brownout ba kay Duterte? O meron din pala eh. Di, pare-pareho lang. Pero ito po malulupit to eh. Foreign investors withdrew $312 million funds from PH in April. Tapos mababalitaan mo pa, yung mga kausap natin sa US, may nagpunta po rito. Nagpunta po rito yung mga US, samahan ng mga US investors. Nare-represent daw nila Microsoft, Google, willing mag-invest sa Southeast Asia ng billion-billion. Sa Pilipinas, willing sila. Pero, siguro nung nakita nila, baka yun yung panahon na pumunta sila rito na may surot sa NAIA. Puta sa isip. Tapos, alam niyo po, nakasalampak ngayon yung sa upuan. Ito solusyon nila sa surot eh. Tinanggal na lang mga upuan. Wala na kayo makikita ang surot ha. Tinanggal na namin ang upuan. Hindi, madali lang pong unawain eh. Hindi lang kasi maunawaan kasi gusto nyong pasamain sa utak nyo si Duterte. Tanging paraan para mapasama si Duterte, pasamain yung China sa atin. Dahil identified at maraming deklarasyon si Duterte at nagsasalita si Sara Duterte ng inchik bilang pagbati tuwing may okasyon. Kaya ang dali silang iugnay sa China. So pinasasama nila ng pinasasama yung China lang. Yun lang ang purpose. Pero sabi ng China, willing kami makipag-dialogue eh. Willing kami makipag-dialogue. Pwede po bang magtanong, Mr. President? Bakit po ba ayaw nating makipag-dialogue? Yun lang. Bakit po ayaw nyo makipag-dialogue? Lahat ng Pilipino, tanungin nyo ngayon. Ano ba gusto nyo? Dialogue sa China o ganyan na lang tayo habang buhay? Makinig kayo sa mga tao. Hindi kung kani-kanino kayong mga tagdayuhan na nakikinig. Pro-China ka kasi ba daw? Putang pro-China yan. Walang katuturan. Pro-China kayo ng pro-China. Kinukundin ako. Putang. Meanwhile, ang mga tagapagtanggol ni BBM, saan busy? Si Banat Bay pala, bading. Ay, si Badong pala, bading. Ay, si Maharlika pala, yung asawa niya, naknam po, pang gagaling. Tuwan-tuwa kasi sila. Alam niyo mga kababawan, parang yung mga dilawan nun, di ba? Inaasar natin. Kasi natutuwa sila tuwing mag-i-speech si Lenny. Di ba matagal na nating inaasar yan? Ang lupit kasi ng mga speech ni Lenny. Talagang magigiba ka sa pagkakaupo mo eh. Iaangat natin ang laylayan para bubuwagin natin ang pader ng kahirapan. Sisipain natin ang mapuking Bakit hindi tayo makipag-dialogue, Mr. President? Paulit-ulit lahat ng China representative. Bukas kami sa dialogue. We are open for dialogue. We are open. We want dialogue. Sila pa, parang tayo pa rin nagmamalaki. Hindi, nagsisimula pa lang kami.
Napanood ko yung tinatanong ni Marcoleta yung AFP. Simple lang yung tanong ni Marcoleta eh. Ang Mutual Defense Treaty po, paliwanag ko lang ha, bago natin talakayin si Marcoleta. Hindi po ibig sabihin nun na makikipagdigmaan yung US para sa atin. Tutulong yung US kung tayo ay nakikipagdigmaan. Ibig sabihin, nakikipagdigmaan tayo. Tutulong sila sa atin. Mutual nga eh. Hindi po pwede yung hindi po pwede yung tinira kami digmain nyo na sila. Tapos tayo manunod, hindi. Kung hindi tayo mag-enter sa digmaan, hindi rin sila mag-enter sa digmaan para sa atin. Mutual defense nga eh. Kung ayaw natin pagtanggol ang Pilipinas, bakit sila papasok? Yun po yung meaning ng mutual defense. Mutual, dalawa tayong magtatanggol sa Pilipinas. Ang tanong, siyempre hindi naman kagad yan, ayan na, parating na yung missile, nasa na kayo? Hindi ganun yun eh. Di ba? Nakipagdigmaan na tayo, magkukwentuhan pa sila sa Senate nila, sasali ba tayo sa China? Kalaban? Hindi po automatic yun na isang bomba pa lang sa atin, nariyan na US. Kaya ang tanong ni Marcoleta, may kakayahan ba tayo na ipagtanggol yung bansa natin sa China? Wala po. Wala pala tayong kakayahan eh. Hindi na po ito yung digmaan dati na nung panahon na World War II na may mga yung pagdaong pa. Pagdaong ng mga Hapon sa Lingayen, pagdaong sa Apari, yung dumadaong pa sila bago tayo masakop. Pwede po tayong tirahin ng China mula doon sa kanilang bansa, mula sa kanilang mga ship. No? Iba po ngayon ang labanan. Hindi ba kayo nanonood? Pinaulanan ng Iran yung Israel na i-intercept ng kanilang dome. Ang tanong, meron po ba tayong pang-intercept? O baka sabihin nyo, meron bang missile yung China? Definitely, meron, di ba? So, bago pa tayo makapagdeklara ng digmaan, mabilisan po. Yung pinapractice ng China sa pagkubkub sa Taiwan, araw po yan, mabilisan lang po yan. Tamo nakaikot sila. Bibilisan lang nila. Hindi nila dudurugin. Kasi kanila yun eh. Iba yung approach nila sa Taiwan. Maramihan, biglaan. Araw-araw lang. Isang, kumbaga, saglitan lang yung pinapractice nila. Sa Pilipinas, hindi naman tayo kanila eh. Iwasan lang siguro yung China. Chinatown. Kaya doon tayo tumambay. Pag nagpapaulan na ng missile, doon tayo sa Chinatown lahat. Siyempre, iwasan nila yung mga inchik tao ron. Ganun po yung magiging digmaan. Ano pa yung sinasabi ninyo na ano pa yung gusto ninyo sabihin na ipapakita nyong matapang kayo sa mga missile? Sa tingin nyo, walang kakayahan? Hindi nyo ba nakita nung nag-war games yung China? Kung paano yung missile nila? Lagpas-lagpas sa Taiwan. Umangal nga yung Japan eh. Natalsikan sila eh. Ng tubig. Kasi pinalagpas eh. Ibig sabihin, kung kayang lumagpas ng mga missile ng China sa Taiwan, di ba? Parang sinabi, ganito mangyayari sa inyo pag hindi. Hindi tayo, para tayong, alam nyo, sa China, para tayong kati sa likod na hindi nila makamot. Nakakaawa tayong patulan. Nakakainis naman na makipag-dialogue na lang tayo. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako yung ginagawa nila. Kaya wala kang magagawa. Maging practical tayo. Zelensky ba gusto nyo? O dalhin nyo muna yung mga
mga matatanda natin, mga kababaihan at mga bata, dalhin nyo muna sa ibang bansa. Yun po ang unang ginawa ni Zelensky. Baka nakakalimutan natin, no? Bago nyo idolin si Zelensky, sinafety niya muna yung mga kababaihan, yung mga kabataan. Kaya nga ang dami pong iniwan dun eh. Ang ganda ng picture na yun na yung sa may train station. Naiwan na rin yung yung mga napakagaganda ng mga, ano yung tawag doon sa sasakyan ng mga baby? Na iniwan na rin sa train station.